Para sa video lecture na ito, ang pag-aaralan natin ngayon ay may kinalaman sa isa sa pinakapaborito ninyong panoorin, ang bidyong animasyon bilang instrumento sa pagkatuto. Kaya't halina't alamin at tuklasin kung paanong ang mga animasyon ay nagiging isang mabisang kasangkapan sa ating pag-aaral. Alam ba ninyo na marami ng mga Pilipino ang umaani ng tagumpay sa larangan ng animasyon sa buong mundo? Sa kasalukuyan, marami sa ating mga kabataan ang hindi nakakaalam na may mga Pilipinong animators na kabahagi sa paglikha ng mga animasyon sa kanilang pinapanood. Ang ilan sa ating mga kababayang animators ay nagtatrabaho sa mga kilalang kumpanya tulad ng Pixar, Disney at Warner Digital Studios. Tukuyin natin ang ilan sa mga natatanging Pilipinong animators. Una, si Nelson Bohol. Naging bahagi siya ng mga sikat na pelikulang animasyon tulad ng Finding Nemo, Cars, Inside Out, Monster University, Brave, Wall-E at Ratatouille. Talaga namang kahanga-hanga ang kanyang ambag sa industriya. Narito pa ang dalawa sa mga naging bida sa likod ng kamera. Si Virginia Jeannie Santos ay kabahagi sa paglikha ng Finding Dory, The Incredibles, Finding Nemo, Cars at marami pang iba. Samantala, si Armand Serrano naman ay naging bahagi ng mga pelikulang Big Hero 6, Brother Bear at Lilo and Stitch. Tignan naman natin ang iba pang mahusay na Pilipinong animators. Si Josie Trinidad ay isa sa mga mahalagang tao sa Walt Disney bilang story artist. Siya ay kasama sa pagbubuo ng mga pelikulang Zootopia, Wreck-It Ralph, Tangled at The Princess and the Frog. Narito pa ang dalawa sa mga nagbibigay karangalan sa bansa. Si Avid Leong Goren ay kasama sa paglikha ng mga pelikulang Saving Sally at Hayop Ka. Ang Hayop Ka ang unang animasyong Pilipino na binili ng Netflix na nakalahok sa Annecy Festival sa France. Bukod pa rito, meron ding si Joe Mateo na nagtatrabaho bilang story artist sa mga pelikulang Bolt, Tangled, Zootopia at Wreck-It Ralph. Bago pa man ang mga pangalang ito, may sarili ng kasaysayan ang animasyon sa Pilipinas. May mga lumang pelikula na noon sa Pilipinas na nilalapatan ng animasyon. Ngunit lubhang magastos ang paglikha ng animated films. Sa pag-usbong ng bagong teknolohiya, patuloy na umuunlad ang video animation sa Pilipinas. Tukuyin natin ang ilan sa mga naunang animasyon at animated films sa Pilipinas. Noong 1987, inilabas ang Panday Animated Series. Sinundan ito noong 1995 ng Isko Adventures in Animasia. Pagdating ng 1997, ipinalabas ang animasyon ng Ibong Adarna. Noong 2008 naman, inilunsad ang Dayo sa mundo ng Elementalia. Noong 2010, ipinalabas ang RPG Metanoia at noong 2014 napanood ang Orduha. Sa kasalukuyan, patuloy na umuusbong ang mga makabagong animasyong Pilipino na nagpapakita ng ating kultura at mga kwentong bayan o folkloric sa pandaigdigang madla. Ang pinakahuli at pinakasikat ay ang 13 na ipinalabas sa Netflix noong Hunyo 10, 2021. Ito ay tumatalakay sa mga folkloric na Pilipino tulad ng Aswang, Nuno sa Punso at Kapre, na pinangungunahan ng karakter ni Alexandra 13. Ang mga nasa likod ng 13 ay ang mga Pilipinong sina Budget Tan at Kadyo Baldisimo. Isa sa mga makabuluhang animasyon ay ang mga kwentong epic na inilunsad ng Epic Studios na ipinalabas din sa Netflix. Nauna rito ang Alamat ni Maria Makiling na sinundan ng Oceana at ang panghuli ay ang Bernardo Carpio. Ang mga bidyong animasyon na ito ay makabuluhan sapagkat ipinapakita nito sa mundo ang kulturang Pilipino. Ngayon, dumako na tayo sa pangunahing punto.
Paano nagiging instrumento sa pagkatuto ang video animation? Bilang instrumento, ang mga bidyong animasyon ay may kakayahang pukawin ang interes sa mga mag-aaral at linangin ang dalawang makrong kasanayan, ang panonood at pakikinig. Suriin natin ito ng mas detalyado. Pukaw interes. Ang mga animasyon ay nakapupukaw ng interes ng mga mag-aaral dahil sa mga makukulay na disenyo at masiglang pagkukwento. Panonood. Nalilinang nito ang makrong kasanayan na panonood dahil nagiging mas madaling maunawaan ang mga konsepto at detalye. Pakikinig. Nalilinang din ang makrong kasanayan na pakikinig sapagkat ang mga mag-aaral ay mas nakatuon sa dialogo at tunog sa animasyon. Bilang isang gawaing pampaaralan, ang paggamit ng animasyon ay kawili-wili para sa mga mag-aaral. Gayunpaman, may ilang kinakailangan upang masiguro ang matagumpay na paggamit nito. Una, dapat matiyak na may magagamit silang gadget tulad ng cellphone, laptop o tablet. Pangalawa, dapat matiyak na mayroon silang sapat na koneksyon sa internet. Panghuli, mayroon na ring mga software na maaaring gamitin sa video editing at paglalapat ng mga angkop ng musika at tunog na magagamit nila sa paggagawa ng sarili nilang animasyon o video project. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Sana ay naging malinaw sa inyo kung gaano kahalaga ang video animasyon hindi lang bilang libangan, kundi bilang isang epektibong kasangkapan sa ating pagkatuto.